What is up mga ka-Pigeon Nation? Nandito na naman tayo, Pigeon Nation Love TV. So welcome back dito sa channel natin mga ka-Pigeon Nation. So papasilip ko nga sa inyo dito yung dalawa nating young birds. So medyo nagta-tri-bar yung isa mga ka-Pigeon Nation. Ayun, nakikita natin meron siyang linya doon sa may ibabaw ng dalawa niyang bar. So may blue bar nga natin dyan na nandun sa pugad mga ka-Pigeon Nation. So nandito nga ako kasi may balak akong i-share sa inyo dito na isang fact about sa breeding mga ka-Pigeon Nation. So mahalaga to. So bakit nga ba mga ka-Pigeon Nation yung flyer mix and yung breeder mix natin is magkaiba, no? So yung mapapansin nyo doon, ang pinakamalaking pinagkaiba mga ka-Pigeon Nation is yung mais mga ka-Pigeon Nation, no? So mas maraming mais yung flyer mix. So kasi mga ka-Pigeon Nation, bakit nga ba? So yan, ito yung i-review natin. So yung mga flyer natin ay kailangan ng carbohydrates mga ka-Pigeon Nation para sa mga iparan so sugars. Yun yung una nilang tinutuno. So sabi sa akin ng aking mentor, first 50 kilometers mga ka-Pigeon Nation ay yun ang gagamitin nila. So 50 to 70 kilometers ang gamit nila is sugar or carbohydrates. So pag nasunog yun, tsaka lang sila gagamit ng protein and fats mga ka-Pigeon Nation. So bakit nga ba marami yung mais ng flyer? Para nga doon sa carbohydrate loading. So isa namang fact din about sa breeder mix kung bakit konti lang yung breeder mix is ito mga ka-Pigeon Nation. So pansinin nyo, ito yung breeder natin dito. Napakadaming mais dito sa flooring mga ka-Pigeon Nation, nakikita nyo. And dito sa may pakainan nila, tinitira nila is yung mais, no? So bakit nga ba itinitira yan ng mga ibon natin mga ka-Pigeon Nation? So yung mga good breeder natin, ito ang dalawang to, magagaling magsubo. So ganito din naman yung mga iba nating breeder, pero ito lang yung ipapakita natin mga ka-Pigeon Nation. So, no, kung nakikita nyo dito, puro sorghum at trigo, and then puro mais na nga mga ka-Pigeon Nation. And dito naman ayan, mga nagkalaglag mga mais. Ayan, no? So ayan, bakit nga ba mga ka-Pigeon Nation? So hindi na natin papatagalin, sasabihin ko na sa inyo. So alam nung mga breeder natin na yung mais is mahirap tunawin mga ka-Pigeon Nation. So kaya hindi nila kinakain yan para hindi na rin nila ma-intake yan at hindi nila maisubo dun sa mga young birds, no? So kapag sinubo niya yan sa mga young birds na ganyan mga ka-Pigeon Nation, ay hindi kakayanin ng young bird na tunawin yung mga gantong klase ng pagkain, yung mga mais mga ka-Pigeon Nation. Kaya talagang ititira yan ng mga breeder at hindi ibibigay dun sa mga anak nila, kasi alam nila na hindi kayang tunawin nung kanilang mga young birds yung ganyan klase ng patoka, So mga magulang talaga ay naka-focus sa kapakanan ng mga anak nila mga ka-Pigeon Nation, kahit sa mga hayop, ganun talaga. So yan is natural na alam nila, dahil kahit sila mismo alam nila mga ka-Pigeon Nation na yung mais nga is talagang napakahirap niyan tunawin. Kasi kung mapapansin natin, halos ito yung pinaka-solid sa lahat ng klase ng seeds na nandun sa ating mga mixes. So breeder mix na yan mga ka-Pigeon Nation, pero meron pa ring mais syempre. Pero talagang ititira yan ng mga breeder natin, lalo na kapag nagsusubo na sila. Ito pa isa nating example dito mga ka-Pigeon Nation. Ayan, no? Yung mga malalaking seeds ay tinitira talaga nila mga ka-Pigeon Nation. So ito, papakita ko sa inyo dito, meron tayong hindi magsing laking young bird dito mga ka-Pigeon Nation. Ayan, no? So ayan, pansin natin, itong isang maliit, itong isa naman is malaki mga ka-Pigeon Nation. So bakit nga ba nangyari yan? Bansot nga ba? So ayan, no? Ayan sila mga ka-Pigeon Nation. So bansot nga ba ang dalawang young birds na to? So ano sa tingin nyo mga ka-Pigeon Nation? Ayan, no? Papakita ko sa inyo yung mismong nung isa. Ayan, so bansot nga ba mga ka-Pigeon Nation? Palagay nyo? So ayan, sasagutin ko mga ka-Pigeon Nation, hindi bansot yung ibon na yan. Ayan, pakita natin.
So hindi yan bansot mga ka-Pigeon Nation kasi nauna talagang mapisayan kasi magkaibang breeder yung may itlog niyan. So mas matanda ng 2 days itong mas malaki mga ka-Pigeon Nation. So yung mas malaki na young bird na yon, anak ni Taiwan at ni Pagudpud. Tapos ang isa naman na young bird is anak nila mga ka-Pigeon Nation. So nauna pa yung ampon kaysa sa tunay na anak mga ka-Pigeon Nation. Pero antabayanan natin yan, syempre susuportahan natin yan ng pagpupot-pot or gota kasang tawag ng iba. Para sa ganun is hindi mapag-iwanan yung isa kasi pagka mas malaki yung isa nating young bird, mahihirapan kasi makipag-agawan yung mas maliit mga ka-Pigeon Nation. Alam naman nating lahat yon. Kaya kailangan lagi tayo nakatutok sa breeding and suporta. So ayan mga ka-Pigeon Nation, no? Dito rin okay na yung breeder natin dito, sila negro. Ayan, no, yung bird nila Taiwan line yan mga ka-Pigeon Nation. Naka sila sitter. So ayan mga ka-Pigeon Nation. Pero next na is sila na yung pagbibreeding natin. So palagay ko may itlog na to sa puwet mga ka-Pigeon Nation, no? Yan, so ayan, lagi tayo nakatutok dito sa breeding natin mga ka-Pigeon Nation. Sa ganun is kung may problema man na mangyari is masosolusyonan natin agad dito. Kasi nga sa breeding talaga kailangan dun tayo pinakatutok mga ka-Pigeon Nation. Kailangan nandito ang todo na focus natin kasi dito nagsisimula ang karera mga ka-Pigeon Nation sa breeding. So kahit sinong tanongin natin, sa lahat ng mga fanciers na nagpanalo ay ganyan yung isasagot sa atin mga ka-Pigeon Nation. So sa mga newbie dyan, maipapayo ko sa inyo, huwag nyong ismulin ang pagbibreed. Huwag kayong magmadali. Kung lugon yung ibon, kung hindi maganda yung katawan, so huwag kayong madadala sa bloodline. So kahit imported pa yung ibon nyo, pag hindi kondisyon yan, tatalunin kayo ng netoy na kondisyon mga ka-Pigeon Nation. Totoo yan kasi ang healthy na ibon ang laging nagwawagi sa karera. Di naman pwedeng bloodline lang ang dala ng ibon mo tapos ang alaga mo talagang pabaya. So hindi pwede yung ganun mga ka-Pigeon Nation sa karera ng ibon. Kaya kailangan tutok tayo lalo nga sa breeding.